problem is, 'di ba, dahil dyan sa Bicameral Conference Committee, nagkakaroon ng insertions. Whether it's true or Nababago. not, nagkakaroon bigla ng pagbabago pagkatapos na ng bicameral conference. Now, I don't know what's the practice or what's the procedure, pero ang nangyayari is, yan, nagkakaroon ng tinatawag na, well, sinasabi ng iba, mga insertions o mga singit doon sa final version. So, pag pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas, iba na doon sa version, doon sa third reading. At saka doon sa huling third reading at saka doon sa bicameral. Para may naisisingit na ng mga ibang bagay doon. Now, bago ako magsimula, ang sabi ng Supreme Court, okay naman ang Bicameral Conference Committee. Tandaan natin as early as ang una kasi nag-question yan si dating Senador Arturo Tolentino. Isa yun sa mga legal luminaries naman talaga natin si Toring Pero sabi ng Supreme Court, siya nag-question yan kasi ina-assume ko kaya niya question yan ilang taong naging senador si Katoring by that time Diba? 1960s pa siya. Wala naman siya na-encounter na Bicameral Conference Committee. Although yung decision doon sa Tolentino versus Secretary of Finance, maaaring gawin ng Kongreso yon. That is why nagkaroon na ng Bicameral Conference Committee. Question din ulit yan noong 2006. Kasi yung kaso na yun at saka yung sa 2006, ang involved kasi doon, value-added tax. Diba? Pero kasi ito yung punto ko nagkakaroon ng problema ngayon dito sa ang daming interpretasyon ngayon sa Constitution, especially after nitong kaso dito sa impeachment case so, kung tutuusin, ang daming mga legal experts tayo na ang gustong interpretasyon sa Constitution yung verbal na interpretasyon sa Constitution. Di ba na lang, di ba sa impeachment pinag-uusapan yung mga forthwith, yes. May sole power of impeachment, nagko-concentrate sila doon sa nakalagay sa Constitution. Kung gano'n naman pala magiging interpretasyon ng Constitution na kailangan literal, wala naman nakalagay naman talaga ang Bicameral Conference Committee doon sa sa Article 6 Kahit balik-baliktarin mo yung Article 6 Section 26 at saka 27, wala naman nakalagay doon na maaring mag-convene ang Kongreso ng Bicameral Conference Committee. Kung namomroblema ang ating mga congressman, kasi for the last 2 weeks, naglalabasan na nung after nung SONA, di ba, ang sinasabi ng Pangulo, ini-encourage nila na yung BICAM should be open to the public. Diba? Yun yung nagiging topic namomroblema sila paano magiging open sa public, paano na mape-prevent yung insertion. Kung namomroblema tayo dyan sa Bicameral Conference Committee, hindi alisin nyo na lang. Mag-unicameral na lang tayo. Hindi unicameral. Ang point is this. Kasi 'di ba nagawa na yung proseso dun sa unang house nag-first to third reading ka. Tapos nagkaroon ka na ng first to third reading doon sa pangalawa. Kailangan pa bang i-conference yun? Kaya doon nagkakaroon ng insertion. Particularly insertion, kapag sa usapin ng GAA attorney o yung mga budget. Yun kaya ngayon yung premise nung question yan dahil dun sa mga BAT kasi sinasabi noon ni Katuring, ni Senator Tolentino noon. Bakit siningit? Parang ang dating siningit na sa bicameral na iba na yung version. Sinasabi naman Supreme Court, okay naman yung pagpalit nila. Pero sa tingin ko, with the way that things are happening right now, na nagiging aware ang mga tao dyan sa workings ng ganyang bicameral conference na hindi naman nasusunod yung mga requirements ng Supreme Court, hindi ba dapat maging aware tayo na siguro dapat alisin nyo na yun, lalo na wala naman nakalagay sa batasan. Well, besides, kung gusto nila magkaroon ng issue as to kasi ang issue na naman kung yung bill planchado Ba't hindi nila pwedeng planchahin dun sa before nung third reading? Pwede naman mag-usap ang Kongreso within that period. Pero ba't ka pa magdadagdag ng period after ng third reading dun sa pangalawang third reading mo? 'Di ba? You're just prolonging the process na medyo nagiging komplikado. Process. Number 2, nagkakaroon ng prone
prone sa yun nga, insertions, may mga other ex-deals pa na hindi natin alam. And The note expenditure program of 6.35 Okay. Parang Nga. may pumapasok na audio, ano? daw eh. taking Medyo may napapasok na audio, ano? Pakinggan niya. Ayun eh. Maganda yan. and components of the Etong ano natin, usapin natin na patungkol po dito, attorney, napakaganda nito. Pero isingit ko lang Aha. Pwede bang gawin ng Supreme Court yan? Basta may magpapile ng petisyon. Sabi ko kasi diniscuss ko to last Thursday sa Usapang Batas eh. Hindi ako bahala kayo. I'm just giving the advocacy. Pero if someone wants to file a petition, pwede naman yan. Ngayon ang question dyan is, pwede bang baguhin ng Supreme Court yan? Tandaan natin, di ba yung sa kaso dun sa pork barrel? Noon, ang pork barrel, upheld yan ng Supreme Court nung 1994. Kasabayan din yan ng Tolentino eh. So, yung pork barrel noon, justified yan ng Supreme Court. Pero kita nyo, di ba, noong 2014-2015, nung pumutok yung issue ni Napoles, di ba, inakyat yung issue ulit ng pork barrel. Ang sabi ng Supreme Court, binaliktad na nila yung ruling nila doon sa Pilconsa versus Enriquez. Kasi yung unang kaso, yung Pilconsa, okay yung pork barrel. Yun ang sinasabi ng kaso na yon. Pero nung nagkaroon ng issue kay Napoles, di ba, inakyat nagkaroon ang kaso yung si Belgica versus Ochoa eh. Di ba, ang sabi ng Supreme Court, dineclare na nilang illegal yung insertion sa pork barrel kasi violation siya ng rules on appropriations din sa Constitution. Ngayon, kung ganito naman na yung BICAM wala naman talaga sa Constitution, kung yung pork barrel nga dineclare na unconstitutional after 20 or so years, bakit hindi din ang bicameral? Kasi wala naman nakalagay sa Constitution. Hindi ba, ang dami-dami na nag-i-interpret ng Constitution ngayon, kailangan verbal eh. Diba? Pansin niyo, puro verbal yung argument nila dyan doon sa decision ng Supreme Court, diba, na dinismiss yung impeachment complaint. Kung gano'n ang interpretasyon, di ba dapat gano'n din, maging consistent din yung mga experts din natin na pansinin na yung bicameral wala nga nagkakaroon ng baka gusto lang nila, attorney, piliin kung ano ang gusto ng interpretasyon na suitable para sa gusto nilang mangyari. yun na nga ang sigurong nangyayari. Sa tingin ko, dapat ang mga mamamayan maging aware. Lampagin nyo yung inyong mga congressman, gawin nila ang talagang kanilang mga trabaho bilang mababatas. At nandito ang Supreme Court para talagang magbigay itong pinal na interpretasyon ng batas para dito sa usapin na ito. Kailangan yun naman ang role eh. Now, whether or not kasi ang nangyayari, ang impression, they are disagreeing with the decisions of the Supreme Court eh. Yeah. Pero at the end of the day, kailangan magkaroon pa rin ng balanse yung lahat ng mga branches of government natin. Hindi naman pa pwede magbangayan na lang sila na magbangayan. At tayo ang kawawa. Kasi sino ba kawawa? Yun nga, tama yun, Idol Mark. Sino ba kawawa? Di taong bayan.